Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is pag-uusapan natin yung FlyDigi Apex 4. Ito yung pinakabagong controller ni FlyDigi and ito rin yung para sa akin pinakamagandang controller na meron ako ngayon. Unahin na natin ngayon sa pag-unbox. Nakalagay dito is FlyDigi Apex 4 Elite Gaming Controller. Then sa likod niya is nakalagay dito yung ilan sa mga features na meron to. Kagaya na lang ng adjustable joystick tension, interactive screen, 1000 Hz polling rate, innovative force feedback trigger, and for some reason, ang nakalagay lang dito na supported platform Android and Windows, pero promise supported niya ang Nintendo Switch and iOS. Nandito sa loob is letter from the product director ng FlyDigi. Pause nyo na lang kung sakaling gusto ninyong basahin. Meron din tayo ditong braided USB-A to Type-C cable, USB-A dongle, and pinakahuli, ito mismong FlyDigi Apex 4 Elite Gaming Controller. First impression muna tayo pagdating dito sa parts. Meron tayong left and right joystick, Xbox or PC layout para sa ating buttons. May nakalagay dito sa lower right na Apex and sa lower left na FlyDigi 2024. Meron din tayo ditong Octa D-pad, home and I think screenshot button, start and select button, and sayang lang kasi akala ko noong una parang napipindot yung FlyDigi logo pero hindi. Of course, nandito sa taas yung mga triggers and may lagayan din siya ng phone holder kung sakaling gusto nyong magkabit. And nandito rin yung USB Type-C port. Mapapansin nyo din dito yung triggers is hati siya ng smooth and textured design. So I think makakatulong siguro to sa grip pag naglalaro tayo ng FPS games. Pwede nyo din siya ilagay sa mga charging dock kung sakaling meron kayo. And mapapansin nyo din may pagka-textured rubber yung ating grip. And nandito sa likod yung off and on switch and 4 na mappable buttons. Additional information lang, naka-Hall effect na rin yung controller kaya maiiwasan ninyo yung pagkakaroon ng stick drift pag ito yung ginagamit ninyo. Also, according kay FlyDigi, ang tawag dito sa ABXY buttons niya is mecha tactile buttons na nagre-resemble sa gaming mouse clicks pag nagpipindot kayo. And para marinig nyo din, mag-sound test muna tayo. Ngayon pagdating sa compatibility, supported niya ang iOS, meaning pwede nyo siyang i-connect sa MacBook, iPad, and iPhone. Pwede nyo din siya i-connect sa Nintendo Switch na supported din niya yung pag-wake up pag kinonect nyo siya via dock mode. Pwede nyo din siya i-connect sa Android, both tablets and sa mga cellphones. So dito ang nilalaro natin is Diablo Immortals na may native controller support, pero kung plano nyo maglaro ng mga emulators is kailangan nyo pa i-map yan. And lastly, pwede siya i-connect sa PC or sa laptop. Na which personally, dito ko siya pinakaginagamit lalo na pag naglalaro ako ng Tekken 8. Pwede nyo siya i-connect both wired or via dongle, pero kinoconnect ko siya ng wired since parang pakiramdam ko mas responsive siya. And ever since talagang controller gamer ako mula Tekken 5, hindi ako gumagamit ng fighting stick or hitbox, talagang controller lang talaga. And so far sa tingin ko, mas madaling mag-execute ng combo gamit itong Apex 4 compared nung ginagamit ko yung PS5 DualSense controller ko. Nasa tingin ko ang reason dito is yung Octa D-pad and yung tactile ABXY buttons. And ito yung nasa box kanina, pwede nyong i-adjust yung tension ng joystick. So pwedeng parang medyo mabigat or masikip or pwede ring parang medyo maluwag. So madali lang naman yan gawin kasi detachable naman yung joystick tapos magnetic lang naman yung cover plate niya. Then may makikita kayo dito sa right side na parang SIM ejector pin. Na yan yung gagamitin ninyo para luwagan or sikipan yung tension ng joysticks. Then ito naman yung itsura pag kinabitan natin ng mobile holder yung ating controller. Ngayon punta tayo dito sa ilang extra features na nagagawa nitong controller. So pag hinold natin yung home button, makikita nyo dito meron siyang connect, button mapping, configuration switch or yung mga profiles, settings, and about.
Unahin natin dito ngayon sa Connect. Makikita nyo meron ditong PC, Android, repairing, switch, iOS, and meron din dito na flash play. Next naman is button mapping. So meron tayo ditong trigger mode, button edit, and meron tayong test. So unahin natin yung madali. So sa test is dito makikita nyo kung anong buttons yung mga pinipindot ninyo para ma-make sure nyo na lahat is gumagana. Dito naman ngayon sa button edit is pwede kayo maglagay ng mappable buttons kung ano yung gusto nyong i-execute na to. Meron din siyang turbo mode or yung parang paulit-ulit na niraran yung isang button. And ngayon itong trigger mode, ito yung magbibigay sa inyo ng immersive experience pag naglalaro kayo. So for example, itong LT, ito yan. Makikita nyo dito merong normal mode, sniper, trigger lock, race, recoil, and vibration. So yung normal mode, of course, normal lang siya. Then yung race mode is parang may konting pressure yung triggers natin ngayon. So kinda like pag tumatapa kayo sa pedal ng sasakyan ninyo. Yung next mode naman natin is sniper. So paano ko ba siya i-describe? So mapapansin nyo dito, dalawang beses siyang bumababa. Ito yung unang baba. Then yun yung pangalawang baba. So the best way siguro para ma-describe ko to, like for example, may plano kayong targetin. So igaganyan nyo lang siya para mag-ready kayo. Then kung gusto nyo ng bumaril is dun papaganahin yung pangalawang pindot. Ito astig to yung recoil. Parang nararamdaman nyo sa daliri nyo yung machine gun, SMG, or kung ano man yung ginagamit ninyong baril, di ba? Then, meron din tayo ditong trigger lock. So, yung trigger lock is, may tatlo siyang level, level 1, level 2, and level 3. So, yung level 3 yung parang pinakamaluwag. Yan. Level 2. Then, level 1 yung parang pinakamahigpit. Ayan lang siya, oh. So, pag naglalaro siguro kayo ng FPS games, ayan, mas mabilis kayo magre-respond kasi hindi nyo na kailangan ibaba yung trigger. Kasi dito pa lang is magre-register na yung click ninyo. Yung last mode dito na vibration is for some reason hindi siya gumagana dito sa controller pero pag inedit nyo yan sa PC software is gumagana. Next naman is configuration switch. So pwede kayo maglagay hanggang 4 na profile. Like for example yung configuration 1 is gusto nyo na naka-normal mode lang lagi ito. Then for example yung configuration 4 is parang naka-race mode yung triggers or something like that. Ngayon, meron tayo ditong settings. Dito, pwede nyo baguhin yung brightness, language, vibration, and hibernate. Ngayon, ito yung gusto kong pansinin ninyo. So, meron dito sa left and right na parang may bakal siya dun sa loob na nakalagay, no? So, pag pinindot natin yung vibration, ito yung parang umiikot sa kanya. So, dito nyo mararamdaman yung parang pagka-rumble or pagka-haptic feedback ng controller pag naglalaro kayo, no? So, ito yung level 5 and grabe yung vibration ng controller pag ito yung ginamit nyong settings. Para sa akin, okay na yung level 3. So, going dito sa last part ng video, so meron tayo ditong FlyDigi Space Station application or software na pwede nyo i-download sa PC or laptop. So, unang part dito is PC configuration. So, ito yung pinakita ko sa inyo kanina na nakikita nyo din doon sa in-display screen ng controller ninyo. So, meron ditong mga 4 na profiles na pwede nyo baguhin yung button, joystick, gyro, and trigger modes. So, meron ditong 4 na preset for fighting, racing, shooting, and normal mode. So, pwede nyo din naman itong baguhin kung sakali. So, meron din ditong adaptive trigger. So, parang similar to sa nagagawa ng DualSense sa PS5 para mas maging immersive yung experience nyo sa paglalaro ng games. Pero may mga certain lang na laro na gumagana dito. Meron din ditong screen settings na pwede nyong baguhin yung parang wallpaper ng controller ninyo. Pero pwede rin naman kayong gumawa ng sarili nyong custom design or custom wallpaper. Meron din ditong test. So, kamukha lang to nang nandun kanina sa controller. And last, itong switch mode. So, nagkamali pala ako kanina mga kaboom. So, ito palang switch mode configuration yung nakikita nyo dun sa controller. And itong PC config is gumagana lang sa PC. So, yun lang naman yung pinagkaiba nila. And kung interested kayo dito sa controller, pwede nyo siyang mabili dito sa Shopee or Lazada via the official FlyDigi official store for 5,389 pesos. Na para sa akin, karamihan ng Pro controller is mas mahal pa dito, pero itong FlyDigi Apex 4 is Pro controller siya pero sulit at para sa akin, murang presyo na yan. Sa inyo lang mga kaboom, sana nagustuhan niyo yung video natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.